Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong muling series ng vlog po natin daily at sa araw na ito ating pag-uusapan yung iyong nakaraan. So I believe lahat po tayo na nanonood na nakikinig ngayon ay meron pong nakaraan, meron tayong past life, meron tayong history sa ating buhay, meron tayong throwback sa ating buhay, whether it is good or bad. Pero alam niyo po ba na ang mga karanasan po natin, ng ating pong mga experiences sa ating pong buhay ay meron po itong patutungan, may purpose ang lahat ng ito. Hindi po ito balewala, hindi po ito isang parang bula lamang na walang silbi o walang pakinabang po sa buhay po natin at sa buhay po ng iba. So lahat po ng mga bagay dito ay meron pong purpose, meron pong tinakda ang Panginoon at isa na po diyan yung mga experiences po natin. Isang verse po na makikita ko sa Biblia kung saan ma-encourage po tayo, sabi po dito sa Romans 8:28, sabi dito, we know that in all things God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. So kung tayo daw po ay bahagi ng kanyang pagkakatawag at ikaw ay nag-response sa pagkakatawag ng ating Panginoon, lahat daw ng ginagawa mo ay may plano ang Panginoon. Merong purpose ang Lord dyan. All things God's work for the good of those who love Him. Lahat ng yan, pangit man o hindi pangit man o maganda man, ay merong plano ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kaya this is a word of encouragement para sa iyo na may pinagdadaanan ngayon. Hindi kita kilala, pero ang Diyos kilalang kilala ka. Kaya ang kailangan mo lamang, you must embrace what you have right now. You must embrace every experiences, good or bad, embrace it, kapatid. Kasi pag hindi mo to in-embrace, tinakbuhan mo to, hindi ka matututo dyan. Don't run away from your past. Face your past. Ibig sabihin, talikuran mo lang, yan ay history mo. Meron kang matututunan dyan sa iyong nakaraan. God can use every experience in your life for good works. May plano po ako po personally sa dami kong karanasan sa buhay po. At ito po ngayon, ginagamit ng Panginoon to encourage, to strengthen up ang mga tao, to build up ang mga tao na kung saan sila po ay nakakausap po natin. Kapatid, meron pong ginagawa ang Diyos. At kaya po, nararanasan mo yan, kailangan mo lamang po makita mo kung ano yung talagang plano ng Panginoon doon sa nararanasan po ninyo. So, have you experienced, sabi dito, have you experienced so much for nothing, sabi ng Galatians 3:4? Wala, ibig sabihin, marami ka bang na-experience simula nung buhay mo? Kasi habang tumatagal tayo sa mundong ito, marami tayong na-experience. Pero lahat yan ay hindi mababaliwala. Sabi ng Galatians 3:4, have you experienced so much for nothing? Surely it was not in vain, was it? Lahat yan ay hindi po baliwala. Meron pong bahagi ikaw doon sa pinaplano ng Panginoon. So mga experience mo sa iyong pamilya, hindi naman laging smooth ang relationship, ang buhay ng pamilya po natin. Sa ating mga workplaces, hindi rin po smooth lagi po yan. Ups and down po yan. Meron po tayong minsan struggle, meron naman tayong minsan masaya po tayo. Even yung love life po ng mga kabataan, mga love life ng mga mag-asawa, di ba? May mga ups and downs and walang perpekto pong relationship, walang perpektong experience. There are always painful things sa buhay po natin. There's always bad things na nangyayari sa ating pong situations in life because this is part of the God's plan po sa buhay po natin. At kailangan lang po natin mapagtagumpayan yan at kailangan po natin may matutunan po dyan. Sabi dito in Deuteronomy 11:2, remember what you have learned about the Lord through your experience with Him. Kailangan mo laging iisipin, kaya importante po may journal po kayo. Importante meron po kayong tinitake notes. Importante meron po kayong parang tinatawag nating diary. Because through this, you will always remember kung ano yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. May mga bagay tayong maaring mga prayers or mga experiences na hindi maganda. Pero alam niyo po ba kung iisa-isahin niyo naman yung mga magagandang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, mas lamang po yan. The problem is we don't remember kung ano yung ginagawa ng Lord and we are not conscious doon sa ginagawa ng Panginoon. At nakikita lang natin yung mga negative things. Kaya nga sabi ng Deuteronomy, remember what you have learned about the Lord through your experiences with Him. In John 13:7, sabi dito, Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Sabi ng Panginoong Hesus yan. Maaaring hindi natin makita ngayon in our darkest moment ng buhay natin. Sa panahon na kung saan ikaw ay hirap na hirap.
at gusto mo nang give up. Pero masasabi ko sa iyo kapatid, don't give up. Hold on. Hold on to God. At magtiwala ka lang sa Panginoon. Trust God doon sa kanyang proseso sapagkat sabi diyan, later you will understand. I have experienced all of this in my life and I believe na lahat din po kayo nanonood sa akin at sumusubaybay, you can say to yourself, yes, Pastor, yan din po yung nararanasan ko. Meron po akong natututunan dyan. So thank you, Lord, dun sa mga natututunan natin. No? So sabi ng Genesis 50 verse 20, sabi din, you intended to harm me, but God intended it for good. Ano po ang binabanggit dito ng Panginoon? Dito po sabi dito ni Jose dun sa kanyang mga kapatid, sabi niya, meron kayong plano sa akin na saktan ako. Meron kayong masamang plano para sa akin, pero lahat daw yan ay merong plano ang Panginoon. So nakita ni Jose o ni Joseph na kung saan ang Diyos ay mas malaki doon sa plano kahit nahirapan po siya. Can you imagine, kung alam niyo lang po ang storya ni Joseph doon sa Genesis, marami po siyang karanasan, bata pa lang siya hanggang sa pinakadulo po ng buhay niya, which is naging isa siyang parang assistant ng Pharaoh. Isa siyang mataas ang posisyon niya doon sa kaharian ng Egypt. At dahil po doon, hindi niya tinignan yung lahat ng pinagdaanan niyang hirap lamang. Ang tinignan lang po niya yung kabutihan ng Panginoon, yung plano ng Panginoon sa buhay po niya. So, kaya niya nasabi to, God intended it for good sa buhay ko. So, sana makita po ninyo ito. Sana maranasan nyo rin na kung saan na ang lahat ng mga experiences ninyo ay meron pong plano ng Panginoon. So, number 1 nga po, babalikan po natin, you must embrace your experience. No matter what, you must embrace it. Alam ko po, every day is another day of experience. Every day is another day, sabi niya. Thank God it's Monday. It's not only thank God it's Friday, but thank God it's Monday again. Why? There's always new things na gagawin ang Panginoon sa buhay natin every day of our lives. And to God be the glory. Naniniwala po ako, meron po tayong laging matututunan kay Lord. At doon po natin makikita ang kabutihan at ang mga biyaya at ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay po natin. Number 2 po, dito po tayo magtatapos sa number 2 for today. Sabi dito, you bring out the lesson. Kailangan mo maintindihan niyo ano yung lesson. Yun, meron po mga tao po kasi may mga natututunan sila, di ba? Pero unexamined experience is worthless. Lahat po ng mga natututunan po natin at hindi po ito na bibigyan ng testing sa buhay po natin, hindi po tayo matututo po dyan. Yan po ang pinaka-basic experience po nating lahat. Kung tayo po ay tumungtong sa pag-aaral, tayo po ay nakaranas. Simula pa lang nung elementary, grade, kinder pa nga lang siguro tayo, we experienced so many testings. Doon pa lang po hinuhubog na tayo ng Diyos sa ating pag-aaral. Bakit po? Ano ba ang plano ng magulang natin, bakit tayo pinasok sa eskwelahan? It's not for us na maghirapan po tayo, bagkus tayo po ay magkaroon ng kaalaman, learning. Kaya nga tayo nag-aaral. Kaya nga po pansinin niyo yung mga hindi nag-aaral, nagiging mangmang po sila. Pero yung mga nakakapag-aral at na-apply po nilang kanilang pinag-aralan, sila po ay nagiging matalinong tao. So unexamined experience is worthless. So yung pong mga experiences po natin, kung ito po ay hindi na nabigyan ng testing, ito po ay magiging worthless lamang. So there are people who are old enough, let's say 50 years old, kagaya ko po, but they still make the same mistakes. Hindi po nakukuha po sa edad po yan. It's not the longer you stay in this planet. It is the thing na kailangan po nating matutunan sa bawat buhay po natin. So ito po yung tinatawag natin lessons in life. Because marami pong tao na kahit matatanda na sila, immature pa rin sila. They never learn the lessons of life. So sabi nga lang 2 Corinthians 13:5, examine yourself to see if your faith is genuine. Examine. Tingnan niyo po yung inyong pananampalataya. Tingnan niyo yung sarili kung ito daw po ay tama. So, mga kapatid, dito muna tayo magtatapos at bukas po subaybayan niyo po ang series na 'to na kung saan ang inyo pong mga nakaraan ay may patutunguhan po. Ito po yung title natin na kung saan tinuturo po ng Panginoon ano yung purpose ng mga nakaraan mo, ano yung purpose ng mga experiences mo sa buhay. Sapagkat lahat yan ay hindi po magiging basura, lahat yan ay hindi mababalewala sa Panginoon sapagkat may plano ang Diyos sa buhay natin. Kailangan lang po bring out the lessons
from every experience. Hallelujah. So, tayo po'y manalangin at magkita-kita po tayo bukas. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya at pagpapala. Pagpalain po ninyo ang mga kapatiran na nanonood at nakikinig ng vlog na ito, O Diyos. At ang lahat na nakaka-experience day by day, Lord God, I pray in the name of Jesus Christ na kayo po, Panginoon, ang kumatag po sa kanila. Palakasin niyo po sila at maging matagumpay po sila dyan at maging makapasa sila, Lord God, sa mga natututunan nila, Lord God, sa buhay po nila, O God. Ano man ang mga karanasan nila, Panginoon, gamitin po ninyo ito para sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So kita-kita po tayo bukas. God bless you all.